Mga horay upay. It mayada upay. O matanang kita may upay na tayo nasa mabuti dahil tayo nasa under the umbrella of God. Diba? Kaya ito ang problema kasi, pag umahawa ko ng mic, ang alam ko kakanta ako eh. Kaya hindi ko kakanta, nakakahiyasan niyo. Tanda, kayong mga bagong break, ay mga trainees, di ba? Huwag kayong mag-alala, ang buhok ko ay ganyan nung under si Osisi ako ni Sir Rico. Hindi ko sabihin sa'yo na makita niya kung ilang taong ba na yun. Pag binanggit ko ulit, malalaman niyo na kung ilan ang edad namin, ha? Kaya, hindi ko nasasabihin. Pero ang dinadaanan niyo ay dinaanan din namin. Kaya, masasabi na, sir, galing ka lang sa ROTC, hindi mo alam yan. No. Nakuryente na ba kayo? Wala, di ba? Panahon namin. Wala na si Sir Rico nung kaya hindi na siya damay eh. Kaya, pero ang pinakamalaga rito sa ngayon, nandito ako para magpatotoo. Masasabi niyo, oh, galing Amerika yan, walang problema. Pag sinabing Amerika, dollar, di ba? Maaaring dollar. Kaya lang dollar din ang gastos namin doon. At hindi nyo rin alam. Kung tingnan nyo ako sa mukha ko, hindi ako si Richard Gomez, ha? Hindi ako si Gabby Concepcion, si Ricky Alto, pero hindi nyo alam kung anong problema ko, kung anong dinaanan ko, kung sino ako. Malalaman lang natin kung sino ang isang tao pag nakasama natin. O kung ang isang tao o kapatira o kapatid nagsabi ng problema sa inyo. Lahat ng testimony nyo na bawat isa sa inyo, pwede kong sabayan ngayon. Yung mother mo may sakit, ikaw yung trabaho mo, tapos yung isa sa mag-asawa, hindi rin kami perfecto ng misis ko. Nagkataon lang gwapa ako, kaya hindi niya ako inihiwalayan. Hindi ako ng perfecto, di ba? Kaya, ang pinakamaganda, lalo sa pag-aasawa, sabi ni Sir Rico kanina, pinagsama ng Diyos, kaya hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun ang pinaka-importante doon. Sa inyo naman kanina, sa isang sundalo, yung unity, problema sa inyo. Ang natutunan ko sa ROTC ganito, gawin mo ang magagawa mo sa kapwa mo, hindi yung kapwa ang gagawa sa inyo. Di ba? Isipin niyo yun. Kung lahat tayo mag-iisip na makatulong sa kapwa o tulungan ang kapwa, walang mga problema, walang inggit, walang awayan. Pagkat ang tanging hangad nyo ay mapaganda ang isang kasama natin. Yan ang natutunan ko sa COCC. Kaya kami nung magkaroon kami ng communication, ito sa pamamagitan ni Captain Chico, matatagal na kami hiwa-hiwalay. Nag-create si Captain Chico, yung nandito yun dati sa Camplocban. Nagkaroon kami ng communication ngayon. Tapos wala akong ibang hinangad, kundi makuha ko yung mga kabats ko, mga kasama ko ng COCC kami, yung iba, pastor na, yung iba. Sa namin, batch namin, walang nandito ngayon, pero mayroong mga pulis, may presidential guard, pero wala ata sa Philippine Army, pero marami kaming abroad. Siguro mas mayaman siguro sila kaysa sa aming Amerika, hindi masyado mayaman yan. Kaya, pero ang ano rito, nagpapasalamat ako, sabi ko kay Sir, pastor na sana, sasabi si, yung isang kabats namin, under kay Sir Rico rin. Sabi ko siya, hanapin natin si Sir Rico. Nagtataka ako, bakit gano'n na lang ang ano ko? Kasi 7 years ago, sinabi ko sa pastor ko, Pastor, ito ang boarding ko. Revival sa Sama. Revival sa Sama. Kasi lalong-lalo na sa bayan ko sa Orient Eastern Samar. Sa mga baryo, madaling mapasok ng Kristiyano. Pero ang bayan namin, napakahirap. Hindi mo basta-basta maaari dahil panakong katoliko kagaya ko. Mga pinsan ko pare, ang turing ko pare. Kahit mismo kapatid ko sa Amerika nagsabi sa akin, 13 years ago, Rick, kung buhay lang ang tatay natin, magagalit sa iyo kasi nag-born again ka. Pero hindi niya alam na mas nagdidiwang ang mga anghel pag nagdadala ng isang kaluluwa. Kagaya sa inyo, kapatid, yung dinala mo yan, Brad, milyon-milyon. Isang kaluluwa nga lang ang naliligtas milyon-milyon anghel. How much more ilan yung dinala mo, kapatid? Di ba mas marami? Kaya marami kang puto.
Dating magbabalik ni Kristo at magkakaroon ka ng maraming reward. Yun ang pinaka-importante doon eh. Pero ang pinakamahalaga, kagaya ng sabi ko nga kanina, ano ang magagawa natin sa kapwa natin? Kung ginagawa ko yun, nung si ako, bakit hindi ko gawin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo? Lord, gagawin ko to, kagaya ng kapatid natin kanina. Example, ito ang trabaho ng isang Kristiyano. Hindi ako nagtatrabaho dahil sa boss ko, o kay Sir Rico, o kay General Tabacero. No, I'm working for the Lord. Dala-dala ko ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos natin ay hindi general. Siya ang may likha ng general, siya ang may likha ng mga kernel, siya ang may likha ng pinakamaliit, kaya ang Diyos natin ang pinakamataas sa lahat. Kaya masasabi ko lang sa inyong mga hindi united, isa lang ang gawin natin. Gawin na siya kapatid, continue kung paano ang ginagawa mo. Lahat ng gagawin nyo ay gawin nyo sa Diyos. Maaaring may magagalit, o sip-sip naman to. Pero huwag niyong intindihin yun. Pagkat ang ginagawa nyo ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Nangyari sa akin sa trabaho ko. Ang struggle ko bilang isang waray, nadala ko mula nung transfer ako ng elementary high school sa Manila. Ang salita ko, waray na waray, Bisaya, ang tigas. Pinagtatawanan nila ako. Kahit alam ko ang sagot, hindi ako makapag-recite. Dahil tinatawanan nila, matigas ang Tagalog ko, matigas ang English ko. Dala-dala ko yan hanggang mag-college ako. Pero by the grace of God, may purpose si Lord kung bakit ako nag-ROTC, bakit ako nag-COCC, doon ako nagkaroon ng lakas. Nasanay ako umarap sa tao. Nasanay ako mapahiya pag wala kaming necktie, pag hill-whip namin. Naka-necktie kaming lahat. Ganyan ang buhok namin. Then pag wala kaming necktie, ang medyas namin tatanggalin ayos ang sana kung anak ako ng mayaman. Pwede ako magpalit ng medyas araw-araw. Hindi naman ako anak ng gobernador eh. Kaya ang medyas ko, ginagamit ko sa loob ng isang linggo. Ilagay mo dito, amoy mo yung medyas mo, kahit 2 araw lang. Anong amoy nyo? Anong amoy nun? Di ba ang bato? Doon, naranasan kong pahiya. Naranasan kong iangat ang sarili ko by the training ng military. Bakit? Sinasabi ko yung pagmamalaki ko, of course, galing ako dyan eh. Pero, instrumento lang yan. Hindi ko sinasabi, pinapatay ko ang sarili ko. Bilang isang sundalo or COCC ako. No. Nung na-realize ko, ginamit ni Lord ang pagiging COCC ko, pagiging opisyal ng ROTC, graduate ako, class 1993. Kaya lang, sorry na lang eh. Napinayan ako bago ako napunta ng Amerika, kaya hindi ako kabaro ninyo. Pero, magkakaparehas tayo ngayon dahil tayo ay soldier of God. Sundalo tayo para sa Diyos. Maaaring magkakaibang uniforme natin, pero kaya bumili ng 10 niyan. Mas maganda pa, US patig pa. Kaya lang hindi yun ang point eh. Ang point kung paano tayo maglilingkod sa Diyos, di ba sir? Mga kapatid, yun ang point dun eh. Maaaring magiging general ka, full place, 5-star general. Pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno, I'd rather be a private soldier. Pagdating ko sa langit, tatawanan ko ang general. Pagkat may reward ako, ginto ang mga star ko rito. Hindi yung, kahit private ako sa lupa, pero general ako sa langit. Di ba? Yun ang pinaka-importante doon. Ako'y tutukoy doon. Lalo-lalo sa for encouragement. Sa mga may sakit ngayon. January 22, pinakamahalagang buhay, pinakamahalagang oras ng buhay ko. Na-diagnose ako ng cancer. Naalala niyo si Francis Magalona, acute po kayo niya ang kinamatay. Ang sakit niya. Yun ang sakit ko, January 22. Nagkataon lang, guwapo si Francis Magalona. Ako, mas guwapo. Ano lang yung kasama niyo para magising kayo. Magising pa ba kayo yan? Yes, sir! Hindi ako si Gabi Concepcion ulit, ha? Sir! Kundi anak ako ng Diyos. Kaya, ang sakit ko, acute po kayo niya. Pag sinabihan kayong may cancer kayo, lalo na't alam nyo si Francis na Magalona ay namatay sa cancer, anong gagawin nyo?